Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Nako, napakarami po natin mga televiewer dyan po sa Occidental Mindoro. Pagka sinabing Occidental Mindoro, alam niyo ang problema po dyan yung supply po ng kuryente. At kung di ako nagkakamali, naglabas po ng isang Notice of Resolution o NOR ang Energy Regulatory Commission o ERC patungkol po dun sa hinaing apela. Kasi umapila po dito mga kaibigan ng OMCPC dun po sa pagpapatupad po ng interim relief. Dapat po kung di ako nagkakamali, nung mga nakaraang buwan pa po yan, medyo na-delay. Kaya umapila po dito ang OMCPC dahil para tumugon dun po sa hinaing na maresolba yung mataas na presyo po ng kuryente, ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Ang ating text line, 0927-861-1921. Nako, mamaya na po natin balikan po yung mga ilang text, ha? At napakaraming nakikinig sa atin dyan sa Occidental Mindoro, at dyan po sa Oriental. Pagka sinabing supply ng kuryente, meron kami Karix na party list na tumutulong kung electric cooperative ang pag-uusapan, na. Ito nga ating kausapin, nasa linya ng ating komunikasyon si Congressman Presley Sid Jesus, Deputy Minority Leader at PhilReca Party List. Ito po yung Philippine Rural Electric Cooperative Association. Congressman Presley, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Karex, no, at sa iyong mga tigapakinig sa buong bansa ng Pilipinas. Apo, salamat po, Congressman Presley Jesus. Kung at kanina may mga tinatalakay kami at regarding po dun sa naglabas po kasi na isang Notice of Resolution o NOR, ang Energy Regulatory Commission, dun po sa patungkol po dun sa hinaing apela po ng OMCPC, yung pagpapatupad po ng interim relief. Alam ko po ang PhilReca Party List, number one, kapag may problema po dun sa mga supply ng kuryente, ito po yung pinaka-marginalized o sector po, Congressman. Yeah, tama ka dyan, no? Actually, nag-file din kami ng House Resolution sa Kongreso with regards yan sa Occidental Mindoro at sa Oriental Mindoro. Na talaga namang, no, for the last decades, namumroblema sila sa kuryente. Yung stable supply of ng kuryente. Kasi kailangan din natin intindihan, no, yung mga dito sa ating bansa, no, demographic natin, archipelagic tayo. Kumbaga 7,700 plus ang ating island, no. So ang ating NGCP, yung transmission line natin, yung tinatawag nilang National Grid Corporation of the Philippines, yan ay nagsusupply ng transmission line na galing sa ating mga malalaking power supply, no, yung generation na tinatawag natin. Ang Oriental, no, being a spag area na hindi sila kasama sa ating transmission line. So dapat maintindihan natin mga kabayan yan, kaya yung kanilang kuryente is being supplied by the Transco, Napocor, no. So sila gumagamit sila ng generator dyan na malalaki na bigay ng genset. Ngayon, meron silang kakontrata, yung MPC na yan. Actually, ako mismo nagtanong noon sa MPC na yan. Ang nangyari kasi dyan, subsidized by the government, no? Kaya nga may tinatawag tayong universal charges. Kung saan tayo sa Luzon, nagbabayad din tayo ng mga universal charges para ma-subsidize natin ang ating mga kababayan dyan sa mga spag areas. Kumbaga sa Tagal, ang kanilang supply ng kuryente hindi stable. Nagkataon naman ang supply ng diesel ay tumaas, kaya ngayon hindi ata nabayaran ng sapat ang MPC, kaya kinatdown nila. Pero ngayon, with the ERC resolution, nagkaroon na sila ng tinatawag natin na EPSA, yung Emergency Power Supply Agreement between the electric cooperatives at saka ng private DOs. So yan, never ending yan. Pero don't expect na we cannot compare apples to oranges. No? Iba ang presyo talaga sa mga spag area. So medyo mataas sila, isa-subsidize yan ng gobyerno, which
in turn kukunin naman sa universal charges natin. Apo, at ang kagandahan po nito mga kaibigan, ang kausap po natin si Congressman Presley De Jesus, kumbaga doon po sa PhilReca Party List, kapag problema po doon sa mga electric cooperative, na andito po inyong party list. Kaya napakalaking tulong po to. Kumbaga, number one, kapag yung presyo ng mataas ng Meralco, yung supply ng kuryente, ito po ba yung pinaka-function po ng PhilReca Party List po, Congressman? Kumbaga, tumulong sa ating mga kababayan para mapababa ang presyo po ng kuryente, Congressman? Tama ka, Karex, no? Alam mo, yan ang ating objectives, no? Yan ang mission din natin na make sure na bantayan natin ang presyo ng kuryente. Kasi at the end of the day, Karex, no? Tayong dalawa. Ako, nagbabayad din ako ng kuryente. So, Tama pa. Sino may gusto magbayad ng mataas ng kuryente? As much as possible, yan ang ating advocacy yan, no? Kaya napasok tayo sa Kongreso to protect and defend all the electric consumers. Mapa Meralco, kahit saan tayo, basta consumer ka ng kuryente, ay poproteksyonan ka ng PhilReca. Kaya nga ang ating tagline sa PhilReca, protektado ka. Kasi wala naman ibang magtatanggol sa ating mga electric consumers kundi tayo, no? Tama pa. Kasama dyan yung APEC party list na kasama natin na tinatawag natin power block in Congress. Kaya kami, inaanuhan namin, lalo ngayon na dinidinig namin sa franchise committee yung prangkisa ng Meralco. So nagtatanong tayo kung ano dapat nilang gawin para mapanatiling mababa ang presyo ng kuryente. In fairness to Meralco, no, ang kanilang patakbo ng kuryente stable naman kasi nasa grid nga sila. Apa. At although tumataas ang kanilang kuryente, yan naman ang tinutukan ng PhilReca Party List. Kaya sa PhilReca, protektado ka dahil nandiyan kami para tutukan ang pagtaas, ang supply ng mga kuryente na make sure na pagdating sa ating mga kababayan, sa mga electric consumers, ay sila ang makinabang. No? Kagaya po dyan sa pag nag-ikot po kami sa Visayas, sa Mindanao, laging problema yung supply po ng kuryente. Kagaya po nito, nalalapit na po itong midterm election. Kumbaga, nakahanda po ba ang PhilReca para hindi na po maiwasan yung sinasabing patay sindi, Congressman? Actually, yan naman every election, kaya pag summer talaga nakatutok din tayo dyan na to make sure na walang eventuality na mangyayari na magkaroon ng shortage ng kuryente. Actually, ang kuryente natin, no, pagdating ng bare month, sapat na yan kasi medyo bawas ang gamit natin sa kuryente tapos na yung summer natin, kaya magiging stable ang kuryente natin, no. Ang binabantayan natin, no, yung pagpasok ng mga foreign na kagaya ng coal, kagaya ng natural gas, yan ang binabantayan natin kung nagbabago ba ang presyo na sa merkado sa pandaigdigan. So, yan ay tinututukan din natin to make sure na pagpasok sa atin ay yung tama lang ang dapat sinisingil sa ating mga konsumidores ng kuryente. Tama po. At kung dagdag ko lang, at ang PhilReca Party List pala talagang napaka-aktibo dun sa pagtulong, at may nakita ko sa isang social media page po at isinend po sa aking Viber group. Yung ginawa niyo pong inisyatibo, yung pagtulong po dun sa AX ng DSWD, particular po dyan sa Porac, Pampanga. Kumbaga hindi lang po sa Porac, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ginagawa pang doon po sa financial assistance po, Congressman. Yeah, tama ka dyan, no, Karex, no, kasi ito naman, binibigyan tayo ng ating butihing Speaker of the House, si Speaker Romualdez, no, si Martin Romualdez, na lahat tayo nabibigyan ng ganyan at pinaabot natin. Ang kagandahan sa atin, Karex, no, kasi ang PhilReca, no, meron tayong mga konsumidores as far as, yung pinakaliblib na lugar, no. So yun na hindi gano'n naabot na iba natin mga kasamahan. So tayo ay binibigyan natin sila, pinaprioritize natin yung malalayong lugar. Kasi may tinatawag kami sa amin, no, meron kaming database, yung mga sitios natin na malalayo, no. Sa bundok mismo, 3-4 na bahay lang ang nandun, ang hirap lakarin, nakukuha natin yung mga yun dahil meron tayong mga leaders o meron tayong mga electric cooperatives na tumutulong makarating ang kuryente hanggang dulo. Yun ang mga inuuna natin binibigyan ng ating mga AIX tupad at ano pa man nang binibigay natin ng ating speaker o na ating pamahalaan kay Pangulong Marcos. Yun naman ay pinararating natin sa kanila. Apo, at ang kagandahan nito, yung mismong tanggapan nyo dun sa PhilReca Party List, nagda-download po kayo ng tulong dun po sa guaranteed letter. Kumbaga, yung financial assistant, kayo na yung bumabalangkas para makatulong dun po sa mga pamilya na wala pong kakayahan na i-shoulder yung gastos po dun sa mga hospital bill. Pero ang PhilReca Party List po talagang naglalaan po kayo ng financial assistant o pondo po dun, Congressman. Yeah, tama ka, no? Yan, bigay sa atin ng ating pamahalaan ng Presidente Marcos at ni Speaker
Martin, no? So yan ay pinamimigay din natin. Yan naman ang kanilang mandato sa amin na ipamigay sa ating mga less fortunate in life, kumbaga. So yan ay pinararating natin sa lahat yan, no? So ibang mga, usually kasi public hospital lang. So kami, nakipag-ugnayan din kami sa mga private hospitals, nagkaroon ng memorandum of agreement na pwede rin silang tumanggap ng ganyan mga GL o yung guarantee letter na kahit paano naman ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Kasi karamihan sa ating mga public hospitals, no, laging puno. So tinap natin ibang private hospitals at least naman sila ay maganda ang kanilang pagtanggap sa atin sa mga guarantee letters natin na tinatanggap mo nila. Apo, at napakalaking tulong po sa ating mga kababayan. Sabi ko nga dito sa programa ko, etong action center namin, pwede po namin gawing extension ng PhilReca Party List sa mga humihingi ng tulong. Pwede po namin i-connect po sa inyo, Congressman, kung mamarapatin po ninyo. Ay, magandang ating magiging programa, no? At malaking tulong dahil sa yung programa ay maraming nakikinig. Isa na ako sa nakikinig sa yung programa, no? Salamat po. So definitely, no, pag-usapan natin yan at kung ano yung pwede natin itulong. Alam mo naman tayo, nandito, inupo tayo, hindi bilang congressman, kundi bilang public servant, no? Na magsilbi sa publiko at yan ang gagawin natin. Ipamimigay natin ng lahat na binibigay sa atin ng ating magiting speaker na ating presidente ay paabot sa mga less fortunate in life natin mga kababayan. Apo, Congressman, baka meron po kayo mensahe sa publiko at samantalahin po natin itong pagkakataon na to para marinig ng ating mga kababayan na medyo bago po sa pandinig po nila yung PhilReca Party List. Kong, nasa inyong pagkakataon? Yeah, ako'y umano sa ating mga kababayan na ang PhilReca Party List po ay tututok po, no, hindi lang po sa presyo ng kuryente, hindi pati po sa supply at daloy ng kuryente na dapat dumarating sa atin. Kasi Carex, if you know, no, 30 years ago, no, the electricity is a privilege, but today it's a right of every Filipino to have electricity on their household. So yan ang ating ginagampanan na ngayon. At kung makikita nyo, no, ang ating presidente, ang ating speaker, ay sila mismo, yan ang kanilang mandato rin na magkaroon tayo ng stable na kuryente. Kaya nagpapapasok sila ng mga foreign investor kung paano sila makatulong sa supply ng kuryente. At the end of the day, ang PhilReca Party List po ay inyong maaasahan po, no, sa pag-amyenda o pagsuporta ng pagpasa ng batas to make sure na ang ating kuryente ay maging steady, stable at cheap electricity. At the end of the day po, ang PhilReca hindi po mawawala rito, handang suporta sa inyo. Laging tatandaan, sa PhilReca, protektado ka. Thank you, Carex. Apo, salamat po, Congressman Presley De Jesus at Deputy Minority Leader at Philippine Rural Electric Cooperative Association, PhilReca Party List. Congressman, ingat po palagi. Thank you very much, Carex. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Eto, balik ko tayo mga kaibigan na dito po sa tinatalakay po natin. Hindi, yan talaga, napakatagal ng problema po yan, yung patay sindi na yan. Dyan po sa Occidental Mindoro, dyan po sa Oriental Mindoro. Ang kagandahan po niya, andyan po ang PhilReca Party List. Kumbaga sa pangunguna po ni Congressman Presley De Jesus, siya po yung tumatayong Deputy Minority Leader. Kumbaga para proteksyonan yung ating mga kababayan. Kapag sumisirit po, kumbaga tumataas po yung presyo po ng kuryente, kaya meron po tayong party list. Ito po sinasabi kong meron pong anong marginalize? Anong sektor po niyan? Ang kagandahan po niyang PhilReca, kumbaga talagang problema po ng ating mga kababayan. Lahat yung presyo ay napakataas po ng kuryente. Kaya meron pong boses po sa Kongreso at sila po ay makikipagdebate doon po sa mga private power corporation. Lalo po doon sa mga Napocor, kung ano pa man hong power corporation o private po yan, mga kaibigan, naandyan po ang boses po ng PhilReca. Siya po yung magiging muscle, magiging boses po natin sa Kongreso. Kaya nga nakatutok po sila dyan po sa Occidental Mindoro o dyan po sa Oriental Mindoro, ha? Magbabalik po kami. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot.
Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.